Kaya siguro ako noon nung, hindi ko pa nakilala ang Diyos talaga 'no, totoong nagsisimba ako, nagpe-pray, pero yung bang, nakilala ko siya dahil sa mga salita niya ay iba. Kaya pala noon parang parang sumpa yung mga nangyari sa buhay ko kasi puro mga ano ba yun, kapalpakan tapos kapigatian, nag-e-enjoy lang on the time na nasa mga enjoyment, pero after that parang kulang, hungkag, nababagabag 'no. Tapos ang ano ko pa naman noon 'no, ang ginagawa ko noon ay work ng work tapos, ah, nag-double work na sobrang pagod talaga at nakalimutan ko na ang Diyos no'n, kasi hindi ako nagsisimba. Pero nagro-rosary ako no'n, ngunit hindi na siya araw-araw. Ngunit nung nalaman ko rin kaya pala parang may sumpa din kasi nung nalaman ko na ang katotohanan ng ginawa ko yung mga rosary ay sa Bible, hindi pala yun abomination dahil hindi yun ang tamang pagdasal. Ang tamang pagdasal ay kahit konti lang yung dasal natin basta mula sa puso at totoo ay naririnig ng Diyos. Hindi po yung kagaya ng parang mini-memorize or binabasa. So, dapat ang pagdasal po natin, yung parang kinakausap mo, hindi parang talagang kinakausap mo, na i-imaginin mo siya nandiyan, na kasi ang Diyos na kahit saang dako naman siya 'no. Kung naniwala po kayo na ang Diyos ay alam niya ang lahat at kung saang dako siya at lahat ay siya ang pinakamakapangyarihan. At kung naniwala kayo na ang Diyos ay nasa inyo mismo, nasa atin mismo, sa ating puso, dahil tayo po ay, templo ng Diyos. Ang katawan natin ay templo ng Diyos. Kaya dapat ang katawan natin ay, nasa mabuti dahil kung ang Diyos ang nasa atin, kabutihan ang ating mga ginagawa, 'di ba? Gano'n nagre-reflect po 'yan siya. Nasa Corinthians 1:16 sinabi doon na, "You don't know that you are the temple of God?" Sinabi doon. So, ibig sabihin we are the temple of God. So, paano tayo maging temple ng Diyos kung matatawag na temple ng Diyos kung ang ating ginagawa ay hindi ayon sa palatuntunan ng Panginoon, tama po ba? Yes, kunwari kasama mo siya at andiyan lang siya sa tabi mo. Opo, sa akin po hindi lang po sa tabi kundi mismong nasa atin, sa akin. Kasi ano, yung paano natin malaman, siyempre yung love, kasi God is love, eh. Yung love po talaga at yung sinabi na yung love natin sa Panginoon, ano, nandiyan po talaga maramdaman natin sa puso natin na how God love us and how we love God. Maano po natin 'yan, yung magkaisa po 'yan siya. Malalaman po natin talaga 'yan sa puso natin, yung love talaga, love lang, love. Kaya once na meron na tayo niyang love na 'yan, hindi mo ano ba 'yun, yung natutuwa kang ipamalita siya, sa totoo lang. At siyempre sa umpisa nahimay-kahiyan ano, nahihiya po tayong magsasalita tungkol sa Diyos, ngunit para din yang ano, eh, yung sa tao na love natin yung tao, 'di ba? 'Pag love natin yung tao parang gusto nating binabanggit palagi. Gano'n din po 'pag love natin ang Diyos. Dahil, ah, naranasan ko po sa buhay ko kaya ngayon po nagpapatotoo po talaga ako dahil yung love talaga ng Diyos sa akin at yung love ko sa Diyos talagang masabi ko talaga na kung sinabi nga ni Jesus Christ, eh, kung naalala niyo po na may talatang ganito, hindi ko lang alam kung saan mababasa ha, pero may talatang ganito na sinabi ni Jesus Christ, "Halika, mag-ano nga sila," yung bang tinawag niya yung tao para sumunod kay Jesus Christ, kung sinabi ng tao na, "Puwede bang bumalik muna ako sa bahay namin para magpaalam?" 'Di ba, parang gano'n 'yun. Tapos sabi ni Jesus Christ na kung
sinabi niya na ano ba yung sinabi niya doon, na kung mahal ba yun na hindi kahit hindi na siya magpaalam, na kahit hindi na siya magpaalam, basta kung mahal niya ang Diyos ay hindi na siya dapat mag-alala, gano'n yun, yung gano'n